Now, from the NCAA, let's go to the UAAP. LaSalle fans have another reason to celebrate with a week to go before Christmas. Apart from winning the men's basketball title in season 86, King Archer Kevin Kiambao, KQ, confirming last week that he is staying in Taft. In fact, he says, why don't we go for back-to-back titles in season 87? And joining us for an all-out conversation live here on Sportscast tonight. Inside the studio, he is back. King Archer, now Finals MVP, Season MVP, and UAAP Champion, KQ, Kevin Kiambao of the De La Salle Green Archers. Welcome back to the show. Good evening, good evening. Okay ba? Okay ba yung intro? Pasado? Sobra. Mamaya diba ikaw mag-host, sabi mo? Kaya. Baliktad na. O, bati ka muna sa mga fans. Go ahead, KQ. Hi sa DLSU community and sa lahat na sumuporta sa amin last season. Can't wait for more and see you next season. Okay, una sa lahat, ang saya-saya ko para sa'yo. Di ba, message na ulit. Sabi mo, Monday, G na natin yan, boss. Tuloy na natin. Mabawi ako, sabi. Okay lang. At tinutuo mo, nandito ka live. Maraming salamat. Also sa mga kababata mo na nandito, si Jerome, si Ian, and of course, your girlfriend, Aliyah. Okay, hakot ka ng Season 86, UAAP Champion, Finals MVP, Season MVP, and the first local since Kiefer Ravena 8 years ago. In-expect mo ba, Kev, balikan natin, in-expect mo magiging ganito ka-successful? Pag binabanggit lahat yun, ng mga napanalunan mo, eto, nakikita natin ngayon sa ating screens, in-expect mo magiging ganito yung season mo? Nung off-season namin kasi, tinarbaho ko lang everyday. And before the season starts nga, sabi ko kay Coach Topex na siya na bahala sa akin. Yung susunod lang ako sa system. And after nung first round na parang na-announce nga na number 1 ako. Frontrunner ka. Frontrunner ako sa MVP. Sobrang na-flattered ako doon. And sobrang nag-crave pa ako mag-work hard pa. And nung second round nga, nag-relate yung hard work ko, lumabas yung work ethic namin. And as a group, hindi lang sa akin dahil di ko na makukuha yung hindi dahil kay Coach Topex at sa mga teammates ko. Ang gusto ko sa'yo, napaka-humble pa rin. Gano'ng kasarap yung feeling nung lahat ng yon? Sabi mo nga, nag-pay off lahat ng hard work mo. At never pumasok sa isip mo. Never ka kasing bumitaw sa gasolina eh. Lagi kang nakaapak buong season. Consistent eh. Gano'ng kasarap yun? Yung pakiramdam na sa wakas, bumalik lahat ng paghihirap mo. Sobrang sarap sa pakiramdam. Sobrang di ko ma-explain yung feeling nang nakuha ko lahat yon and credit talaga sa lahat ng teammate ko kay Coach Topex. Sobrang hindi mawawala yung credit sa kanila dahil unang-una, system ni Coach Topex yan. And hinahayaan niya lang ako maglaro sa court. And pakita niya lang, sabi niya sa akin, pakita ko lang kung sino ako and kung ano yung kaya kong gawin. And ayun, sobrang tiwala siya sa akin, binibigay niya yung kumpiyansa talaga. Everyone sa team namin, hindi lang ako. At kita, nandito last week din sa CJ Austria, Francis Escandor, Mark Nonoy, kumbaga yung kumpiyansa na binigay ni Coach Topex. Sabi din ni Coach Topex, nandito siya last week. At sabi niya, tinanong ko siya, Coach, eto pa yung bago ka nagdesisyon. Sabi ko, Coach, si KQ, pupunta ba ng Japan, pupunta ba ng ganyan, o babalik? Sabi niya, hindi ka daw niya pipigilan kung ano yung gusto mong gawin. As a coach, syempre, he would like you to stay. But he knows your family, your mom, your siblings nasa Japan. Kung magdesisyon ka, maintindihan niya. Nakausap mo ba siya tungkol dun sa desisyon na ito, kung babalik ka o hindi? Nakausap mo si Coach Topex at gaano, kumbaga, naging kalaki na factor si Coach Topex sa desisyon mo? Before finals, dami ng sinasabi sa akin ni Coach Topex about sa, ayun nga, susuportahan niya ako kung saan ako masaya, kung saan yung puso ko talaga. And ayun nga, yung sinasabi nga sa akin ni Coach Topex na go mo lang kung ano yung opportunity na meron ka. Hindi mo mabalikan yan once na pinalagpas mo yan. And yung factor niya as a coach and as a father figure, ayun yung pinakamalaking factor kung bakit bumalik pa ako ng 1 more year. And syempre sa buong DLSU community dahil ayun, yung support nga nila sa amin throughout the off-season, this season, sobrang hindi ko ma-explain yung feeling dahil nandiyan sila, manalo-matalo kami and yung factor siguro na bumalik ako dahil din kay Coach Topex na grabe yung impact niya sa akin as a player and as a person. Hot seat kita. Sabi mo, huwag kita pahirapan. Hindi. Palagay natin, kung wala si Coach Topex sa LaSalle next year, pabalik ka pa? Siyempre, for me, dahil ayun nga, number 1 factor is yung pag-aaral nga. And
sobrang sarap sa feeling na makapagtapos ka ng pag-aaral sa DLSU pa. Oo naman, oo naman. One of the Yeah, top course. schools in the Philippines. Pero sige, balik tayo. Sorry, pasensya na pinahirapan kita. Okay lang, okay. Sabi ni Evan Nelly, ito daw yung best season niya, best year of his career because of Coach Topex Robinson. CJ Austria, Francis Escandor, nandito din last week, sabi nila, ang laking bagay nga daw because Coach Topex gave them the confidence to step up. Diba? Kaya ang laki yung bagay ni F, pati ni CJ, lalo na ng finals. Coach Topex has always been that player's coach. Kahit dati pa, kahit kina CJ Perez pa sa LPU, kahit sa San Sebastian pa, he gives that certain level of confidence and that free will to the players kasi yung tiwala niya. So, what is interesting then is, estudyante din siya. Gaya nyo. Kapit-bahay ko. Parang magkatabi lang nga doon kayo ng kwarto eh. Tell us more about Coach Topex, kung bakit siya yung naging importante, not just for you, but for everybody on your team. As a coach, sobrang dami niyang tactics and sobrang ano niya, para siyang sponge na inaano niya lang lahat, ina-absorb niya lang lahat at saka siya yung coach na nakikinig sa player. And hindi siya mahirap kausapin on and off the court. Sobrang bait ni Coach Topex and sabi niya nga sa amin na pakita niya lang kung anong kaya niya sa court and off the court, maging mabuti estudyante lang kayo and hindi ko kayo pagbabawalan sa lahat ng bagay dahil ayun nga, pagka tinrato ko kayo mas bata, mas aak kayo ng mas bata. Tama. So, ayun, yung lagi niya sinasabi sa akin na enjoy niyo lang yung moment na to dahil ayun nga, hindi niyo na mababalikan to pagdating ng future. Kumbaga, ano lang to, usap-usapan na lang to in the next 15 years. Kev, what a season for you. Nakita natin yung mga accomplishments mo, di ba? Nothing to prove ka na if you ask me. Sabi mo, education, of course, malaking bagay to go back to LaSalle also. And to run it back, to go back to back. Try to go back to back. Ano pang gusto mong ma-achieve dito sa UAP? You've won it all. Finals MVP, season MVP, mythical, championship to LaSalle. Ano pang gusto ng isang Kevin Kiambao makuha dito sa UAP? Siguro mag-back-to-back sa lahat ng yan. Mag-back-to-back MVP, mag-back-to-back champions, and ayun, mas maging role model sa mga next generation dahil yung UAAP, yung factor niya sa buhay ko, sobrang sobrang hindi ko na mapapaliwanag, sobrang saya ko na dahil yung crowd pa lang, grabe na. Ayun yung pinaka-mamimiss ko sa UAAP kung aalis ako. So, ayun, enjoy ko lang yung moment na madaming crowd, big crowds, and talagang enjoy ko tong one more year ko dahil di natin masasabi yung future. Tama. Kev, speaking of the crowd and wanting to go back, trying to go back to back, daming fans din nagsabi, aalis na yan si Kevin. Pupunta na ng Japan. Ano yung mga options mo? Lahat ng yan, pag-uusapan pa natin ni Kevin, and he will also answer some questions that you sent us online in a segment we call Fans Want to Know. Stick around, we'll take a quick time out, but when we return, King Archer, Kevin Kiambao, still joining us live here on Sports Desk on CNN Philippines, where we go all out for today's top sports stories. We'll be right back with MVP KQ. Back to Sports Desk only here on CNN Philippines, and our guest today, as you can see live inside the studio, is King Archer, MVP in the UAAP Finals MVP as well, and champion now for Season 86, Kevin Kiambao. Kev, kanina, bago tayo mag-commercial, tinanong kita, dami nagtaka, ano yung mga pinagpilian mo na options kung di ka babalik ng LaSalle? Unang-una, Japan, syempre. Nandun mama mo? Nandun yung mama and mo. yung dalawang younger siblings mo? And may Korea, may Australia, may developmental team ng Europe, Greece. Yeah. Sa Japan, one team din. More than one team yun eh, di ba? Madami. Tapos sa Korea, dalawa. Taiwan. Hindi, Australia. Australia, sorry. NBL. Okay, NBL, di ba? Yung naglaro si Kai. And then, ano yung isa? Yung developmental sa Europe. Greece. Okay. Tapos eventually, grabe, mabibigat. Ano yung sabi mo nga yung education, pero sino yung Coach Topex? Ano yung, tas yung family mo na sa Japan? Ba't hindi mo naisipan mag-Japan? Kasi nandun mama mo eh. After nung Game 3, sobrang decided na ako na magja-Japan ako. Nandito sila, di ba? Nanood sila. Sobrang sinabi ko sa sarili ko na, ayun nga, go ko na tong opportunity sa Japan. And then, few days after, nag-chat sa akin si Coach Topex na
parang nilalambing niya ako. And nag-sink in sa akin lahat na, oo nga, hindi ko na nga mababalikan tong UAAP if ever na kinuha ko tong Japan. So, for the love sa school, for the love kay Coach Topex, for the love sa community, ayun, nag-decide ako na run it back ko nga and try na maging back-to-back. At kung nandyan pa naman din yung opportunities, which I'm sure they will still be there after season 87, ibig sabihin para sa'yo talaga yon, di ba? Sana. Nandun pa yan, kung ganyan yung nilalaro mo. Nung nakausap namin si former King Archer, Jeron Teng, actually, nung nag-champion kayo, we had Jeron on the show, kasama si Kuya Ben, Captain Ben Phillips. And sabi ni Jeron, he was overjoyed na naibalik niyo yung corona sa Taft, kasi huling nag-champion nga when he was a King Archer, now you're the King Archer. And shinare niya, meron tayo, yung story, at ni-repost mo, yung story ni JT. Sabi mo, noong 2013, I used to be a fan of yours, Jeron Alvin Teng. Tapos may eto sa ilalim, sinasabi ni JT, now you are an inspiration for generations to come. Let's go for the back-to-back. Maraming salamat, Direk. Animo at Kiams. Okay, ano yung pakiramdam na, diba, dati pinapanood mo lang si JT, King Archer, winning it with LaSalle, and then, ngayon, di ko masabi yung feeling and si Kuya Jeron consider na siya as one of the legends sa DLSU and yung mapas nga yung torch sa akin na, ayun, sinasabi nga ako daw yung King Archer ngayon. Sobrang saya and credit talaga sa lahat ng sumuporta sa amin and yung hard work, yung work ethic talagang nag-pay off and credit talaga sa lahat ng teammate ko dahil hindi ko naman talaga makukuha lahat ng personal achievement kundi dahil sa kanila. May mga fans na nagpapatanong dito kung sakaling nagkalaban daw kayo sa isang era, Prime Jeron, Prime KQ, kaya ka bang bantayan daw ng isang Jeron Teng? Sino man nanalo one-on-one? Lugi ako one-on-one dahil ayun nga, passing yung formula. Si Jeron, atake. Grabe si Kuya Jeron. Kev, you will enter this season 87, matagal pa naman. Pero as early as now, kayo yung early favorites. Last year, kayo yung underdogs. There were a lot of doubters. Kayo yung hunters nun. Ngayon, you will be the hunted. How will you approach yung atake nyo this season? At sino mga nakikita mong potential na will be a challenge sa LaSalle and sa'yo? Yung team namin ngayon, masasabi ko is rebuilding. Dahil madaming nga nawala. And yung sinasabi nga ni Coach Topex na hindi namin de-defend yung crown. Kumbaga, 1% better lang from season 86. And kung ano yung materials na, kung ano yung talent na meron kami ngayon, siguro i-maximize na ni Coach Topex yun. And good thing naman na, na lahat kami is sobrang sumusunod sa kanya dahil, ayun nga, players coach siya, sobrang sarap niya kasama and de-defend namin yung crown by game basis siguro. Take namin yung challenge one game at a time, one practice at a time, and kung paano kami magiging better. Ito yung hunger, nandun pa rin yung pagiging hungry. Balikan natin yung finals. Game 1, 2, and 3. Game 1, UP won. Dominant fashion, 30 points. Game 2, nakabalikan LaSalle, nakabawi, won by 20 points. And then in Game 3, you led both teams with 24. Anong lamang pa UP at the half? What was going through? Sige, per game, Kev. After Game 1, ang tumatakbo sa isip mo? Because people already counted you out. Di ba? Parang UP na to. Before Game 1, sobrang taas nung energy namin. Winning streak eh. Overconfident. Siguro na overconfident kami before Game 1 and nung nag-start na yung Game 1 until the final buzzer, siguro na reality check kami. Na humble kami, na-ground kami ng UP and wala kami masabi kasi sobra 30 points. Biruin mo. First time in UAAP history na matalo ng 30 points. After nung Game 1, may doubt ako sa sarili ko na talaga. Siguro di ko na kaya to. Siguro last game ko na to as a Green Archer. So, nag-meeting kami, nag-players meeting kami. And sinabi nga ng captain namin, si Kuya Ben Phillips, na hindi pa tapos tong laban. And kung ano yung pinakitang intensity ng UP, kailangan namin i-match. And be smarter lang and yung hunger dahil win or go home na to, Game 2. So, nung Game 2, tinake namin yung challenge na kumbaga, wala nang bukas, bigay na natin lahat to.
So, good thing na nakuha namin yung panalo. Game And 3. before Game 3, same mindset lang kami nung bago mag-Game 2 na sinabi namin sa sarili namin na hindi tayo pwedeng hindi tayo pwedeng magyabang dahil wala pa tayong napapatunayan. Manalo tayo dito sa Game 3, yabangan nyo na kung sino gusto nyo, sabi sa amin ni CJ Austria. And ayun, nag-take kami ng 1 possession at a time. And nung halftime nga, sinasabi mo na down pa nga kami. And wala yata kaming wala kami masyadong fast break points. And sinabi nga ni Coach Topics, kailangan namin kontrolin yung tempo. And ayun, nag-respond naman kaming lahat. And siguro nag-take over lang ako na dinoble ko yung effort ko. Kaya Grabe. Pati depensa ng dulo, di ba? Evan, big stops in the end. And Evan will be, kumbaga wala na yung partner in crime mo. Malaking for next season. Your two-man game yun ni Evan. And Evan is just a brilliant point guard. Mark Nonoy will also be gone next season. And your captain, Ben Phillips. Pero, how confident are you that you can still lead this team? Yun nga, chance sa back-to-back. Gaano kalaki yung mawawala nga without Mark Nonoy, without Evan Nelly, and without Ben Phillips now there? Yung leadership nilang tatlo, sobrang laking mawawala sa amin. And for me, kailangan ko lang mag-step up. And ayun nga, yung lead by example lang kasi ako kasi hindi ako masyadong vocal. So, pinapakita ko lang na ina-up ko yung level sa practice. Yung work ethic, kailangan hindi basta-basta. So, nakita naman ng mga team B namin na kung paano mag-champion, kung paano yung pinaghirapan namin, kung paano yung nilaan naming time, yung spend time, yung mawala ka nga sa pamilya mo, kumbaga malayo ka sa pamilya mo. So, paparealize ko sa kanila na, ayun nga, hindi madaling task to, and hindi madaling journey to dahil champion tayo hunted ngayon. So, kailangan natin maging serial killers. Ayun nga yung sinasabi ni Boss Ricky sa amin. I know we have to take a quick break, or my producers are cueing me to take a break, but just give me a name or names na in-expect mong mag-step up for next season sa pagkawala nila Evan, nila Mark. Mike Phillips and lahat kasi. Pero sila JC Macalalag, Earl Abadam, madami sila. And when we return, Kevin Kiambao will be here still answering the questions that you sent us online and fans want to know. Stay tuned to Sports Desk, only here on CNN Philippines. We'll be right back. And we're back. Thank you for joining us. Our guest today, King Archer Kevin Kiambao. And now let's go to a segment we call Fans Want to Know. Mabilisan. Coming from Christian KQ, any dream teammate from the NCAA or other leagues? KQ. Yes. Sino siya? Jacob Cortez. Ooh. Anak ni Mike Cortez. Tinry mo ba siyang i-recruit? Hindi. Okay. Yun lang. Kaka-champion lang, San Veda. Charles, sa Hagun, which PBA team would you like to play? Magnolia. Gusto mo explain? Di na? Hindi. Magnolia. Magnolia. Wow, Coach Chito, matutuwa yan. Message mo quickly to the LaSalle community, Rico Hizons here, and everybody na pinasaya mo, binalik mong Corona sa Taft. Thank you sa lahat na sumuporta sa amin all throughout the season, and thank you sa support through up and down, and asahan niyo po next season ibibigay pa po namin yung best namin, and yung championship para sa inyo po ito, and Merry Christmas po sa inyo. Merry Christmas. Back to back? Soon. Sana. And we just spoke to the one and only humble, gentle giant, KQ, season and finals MVP of the UAAP from the De La Salle Green Archers, champions of season 86, Kevin Kiambao. Gusto mo maging sports anchor? Sabi mo, di ba? Yes. We've reached today's finish line. Join us again live at 8:30 p.m. Tomorrow for the Day's Top Sports Stories. I'm Andre Felix. And I'm Kevin Kiambao, your sports anchor. Thank you for watching Sports Desk. Thank you. Good night. Mauna na ako ng trabaho niya. Okay.